ilalagay nyo. Balita, Jonas, balitaan. Desel, ayan, sinasabi ko. Balitaan mo lang ako, Orly, ha? Okay, balitaan kita. Gusto mo yung sa gulaman. Kami ni Orly. Okay, Christmas party natin yun, Santos. So gagawin natin, meron tayong konting program. Hey guys! Hey! Party natin. Gab! Nag-start tayo. Tignan nyo muna yan. Tignan muna. Tignan mo muna. Okay. I-start tayo ng program kasi para maging formal naman. Kasi dun sa mga inaate na mga Christmas program, sa family ng Turigo, formal. Ganong program. Kantahan. So gawin natin, dapat naka-formal tayo pala. Ayan, formal na. Formal yan. Kakanta muna tayo ng may kopya kayo. Memories ko yan. Yes. Una-una kakantahin natin yung Joy to the World. Okay? Ang magiging accompaniment natin, I am si gitara. gitarista, si Han. Okay lang kayo dyan? Tapos si... Tayo ako? Hindi, upo lang. Pwede tayo ito kayo. Parang Parang Wala kayong video? Wala kayong video? Wala kayong video? Yung isa kasi, O video mo, ano eh, yung isa ano, bago lumikpad, eh, may bagong kanta eh. Joy to the World. Let's go. Joy. Share na lang. To the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him to. And heaven let her sing, and heaven let her sing, and heaven let her sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their song and love. While fields and lands, from seas and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat him, repeat the sounding joy. No more the sins and sorrows go, nor songs face the ground. He comes to make His blessings flow. For us curses is found, for us the curse is found, for us the curse is found. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and make the nations rule. The glories of His righteousness, and wonder of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Meron pa tayo isang awitin. Ito na Tagalog. Sabayan nyo lang kasi makatapos nyo ito. Huwag sa kaitaasan na may ating kabanalan. Naawit na sa katauhan. Bawat makasalanan, ang badyay kaligtas sa tagumpay. Ang lahat ng tao ay nagdidiwang, ang tagapagligtas ay himatay. Yo! Isilang ang mesyas na dakila, ihalas ang sanglilikha. Si Jesus na ay nagpakababa, isingilan sa magdabang abang. Dahil sa pag-ibiyaya, kay Jesus na nahayag ng sagana. Buwan sa langit na naog sa lupa, alay ay kaligtasan ng madla. Mapapantayan ng kahit sino, kaligtasan alok ng Diyos sa'yo. Tayo kusang milisan ni Kristo, nagbilis ng luhay sa mundo. Buhay niya'y inialin sa Kalbaryo, layon ay iligtas ka at ako. Papasukin sa puso mo si Kristo, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Papasukin sa puso mo si Kristo,
Pasukin sa puso mo si Kristo. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Merry Christmas! Okay, maupo na tayo. Yay! Baka mapamilya. Una. Go. So tayo ay magpapatuloy. May konting ano tayo, may konting mensahe lang sa salita ng Diyos dahil ito nga ay Christmas party. So, at ang ating bida rito ay si Kristo, ang ating Panginoong Jesus. So kaya tayo nagkakaroon ng ganitong sama-sama dahil para magkaroon tayo ng pagkakaisa bilang isang pamilya. Okay, tatawag ko si Ate Lani. Magpapasa na. Oh, si Maris na lang. Si Maris. Go, read. Read. Alam niyo, nakakita ko pag Sarap magbabasa. wala namang makikinig lahat. Serious. Magandang balita, Biblia. Sinilang si Jesucristo. Ito ang naganap na ipinanak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang taon na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari na ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglitili ang isang Belen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi niya sinisipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At isus niya ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa pagbasa. Kung mapapansin natin, kahit basahin natin yung buong Biblia o iba pang libro tungkol sa buhay ni Jesus, walang date na binanggit sa eksaktong kapanganakan niya. May mga pag-aaral na ang kapanganakan ni Jesus ay mga summer, March, April. Kasi yung mga shepherd ay nasa field. Nasa field kasi nag-ano sila, kumbaga, nung time na yon si Maria, nanganak niya sa sabsaban, wala mga hayop. Ang mga hayop nasa labas, sinusuga ng shepherd. So, ibig sabihin, malamang, o talaga sa pag-aaral ng mga scholars, ang pinanganak ang ating Panginoon si Kristo ay bandang March, April. But more important is the event. Ang importante ay event. Yung date, importante yan. Bakit? Sabi sa Luke 2:12, nung pinanganak si Christ, where the angels announce, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. So, ibig sabihin, nagbunya yung kalangitan nung pinanganak si Jesus Cristo. Pag may Pasko, siyempre may regalo. Diba? Saan naman ang galing yung tradisyon sa pagbibigay ng regalo? Dahilan kung bakit nagbibigay ng regalo sa Pasko. Ang tradisyon ng pagbibigay ng regalo tuwing Pasko ay nagmula sa kwento ng mga mago. Mas kilala natin tatlong hari. Nagbigay ng regalong ginto, insensyo, at mira. Yung niregalo nila sa batang Jesus Christ. Pangalawa,
Noong ika-4 na siglo, mga 340 to 270 AD, si San Nicolas ng Mira, na ngayon ay Turkey, isang obispo na kilala sa kanyang pagbibigay ng gift sa mga bata. At malaking epekto sa tradisyon ng pagbibigay ng regalo sa Pasko. At siya ang naging inspirasyon kay Santa Claus. Si Nicolas naging siya yung Santa Claus. Ang pagbibigay ng regalo ay naging simbolo ng pagmamahal at pagkalinga na mas lalong pang pinalaganap sa panahong komersyalismo ngayon ng Pasko sa modernong panahon. Sa awiting Santa Claus, di ba mapansin natin, no? Yung Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you're being bad or good, so be good for goodness sake. Ayon sa kanta, kung si Santa Claus ay nakikita tayo 24 hours. Sa kanta to 24 hours kasi when you're sleeping, saka when you're awake, di ba? Mas lalo na ang Diyos. Same lang sila, di ba? Ang Diyos nakikita rin tayo eh. Pero may kaibahan sa second line. Ito ang same kanta pero second line. Sa susunod line, he's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Ayon pa din sa kanta, si Santa Claus ay nagbibigay lamang ng gift o regalo sa nice. Sa ano ba nice sa Tagalog? Pero na patuwid sa mga mababait na bata. Ano naman ang binibigay nila sa naughty? Ayon sa gumawa nitong kantang to, binibigay ang coal or uling sa mga naughty. Simbolo na hindi maganda o hindi kanais-nais na hasal ng tao o ng bata. So kapag ka mabait ka, binibigyan ka ng regalo, pero kapag ka salbahing bata, binibigay uling. Simbolo na maitim, hindi maganda. Pero ang Diyos naman ay nagbibigay ng gift kahit sa naughty or sa nice. Ang gift ni God ay para sa lahat ng tao. Pero ang gift na ito ay hindi mapapasa atin kung hindi natin tatanggapin. Ito yung buhay na walang hanggan na gift ng Panginoon. Sabi sa John 3:16, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito ay si Jesus Christ. Upang ang sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Example, sa gift. Ang gift ay ang free to all, but only those who receive have it. For example, meron akong regalo. Ito mga regalo ito. Ito regalo ito. Halimbawa ito kay sa teacher. Sa teacher ba ito? Kayo na ba ito? Hindi pa, di ba? Hindi, unless tanggapin niya. Diba? Oo, tatanggapin. Sabi ko, sa teacher to, kanya na ba? Hindi pa, unless tanggapin niya. Ganun ang gift. Ang regalo ng buhay na walang hangganan, dala ng Panginoon, sa lahat ng tao yan. Pag masama ka naman, mabuti ka lahat. Pero, paano natin tatanggapin ang buhay na walang hanggan na bigay sa lahat ng tao? Number 1, aminin natin na tayo makasalanan at hindi kayo ligtas ang ating sarili. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mong makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Number 2, ang kasalanan ay nadiyak ng kapahamakan, magbubulit sa kamatayan, going to hell. Sapagkat kamatayan, kabayaran, ang kasalanan. Number 3, dapat nating pagsisihan ang kasalanan o humingi ng tawag sa lahat ng ating naging kasalanan. Sabi sa John 1:9, if we confess our sin, He is faithful to forgive us and cleanse us in all unrighteousness. Yung mga kasalanan natin, papatawarin ng Panginoon, hingi ng tawag sa Kanya. Number 4, tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Yan 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang pagtanggap sa ating Panginoon ay sumamagitan ng faith, not only believe, but faith with trust. Example, upuan. Itong upuan na itong inupan ni Peng,
lupa niya, di ba? Kaya siya. Naniniwala ako na kaya siya. Ako naniniwala. Pero wala ako doon eh. Di ba? So, naniniwala lang ako. Pero si Peng, nagtitiwala siya. Kasi naniwala siya na umupuron at nagtiwala siya na upo. So iba yung paniniwala tsaka pagtitiwala. Ang gagawin natin, ang ginagawa ko ngayon, naniniwala ako, pag upo ko, nagtitiwala lang. So marami ganun tao. Ang tao, lahat ng tao naniniwala, karamihan. Yung mga Muslims, hindi naman naniniwala kay Christ. Naniniwala rin sila kay Jesus Christ. Pero wala silang pagtitiwala kay Kristo. Ang importante, maniwala tayo at magtiwala even the demons. Naniniwala sila, nanginginig pa. Ngayon, ito yung buhay na walang hanggan na gift ng Panginoon para sa lahat. Okay? Kung ibig mong tanggapin si Jesus bilang yung Panginoon na tayo pagkitas, pwede kayong sumunod yung mga hindi, yung gusto lang. Pwede kayong sumunod sa panalangin, pero kung medyo siyempre, ayayin ba, gano'n? Yung sample ng panalangin, ito ganito, kailangan yung panalangin ito ay bukal sa puso mo. Diba? So kailangan, sabi nga, aminin na tayo makasalanan. Pangalawa, pagsisi ng kasalanan, tapos tanggapin si Kristo sa buong puso bilang yung Panginoon na tagapagligtas. Mananalangin ako, ha? Tapos kung gusto merong sumabay na lang. Okay, tayo nalangin. Ang namin ng Diyos na pakapanginan sa lahat. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko po kaya iligtas sa sarili ng Panginoon. Panginoon, ako po ay nagsisisi sa aking kasalanan at tinatalikuran ko po ang kasalanan ginawa ko at maaaring gagawin ko pa, Panginoon. Salamat po sa iyo sa pagpapatawad. Panginoon Jesus, tinatanggap po kita ngayon, yung gift, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Sa araw ito, at ikaw nga po maghari sa puso, sa buhay ko, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa Panginoon ng Jesus. Amen. Ngayon, bakit napakasimple? Ba't hindi tayo, bakit yung mga iba yung pinapako pa, di ba? Yung nga kagandahan eh. Hindi na tayo magpapakahirap kasi ginawa ng Panginoong Jesus ang paghihirap para ang bawat isa sa atin ay maligtas. So yun lang. At tayo nananalangin sa patuloy na ating Christmas party, sa ating mga paglalaro. Ipapanalangin na rin yung pagkain. Para kung sino gusto kumain, habang naglalaro, at tayo. Okay, let's pray for the food. Panginoon, salamat po sa pagkain na salamat po namin ang kalayo po sa sinalakas na ang katawan. At salamat din po, Panginoon, sa mga naghanda ng pagkain ito. Dalahin po namin, Panginoon. Ibalik mo nga po sa kanilang kapala na patuloy upang sa ganoon ay makapag-provide sa kanilang financial needs. And Lord, salamat po at ikaw nga po gagawin sa amin. Sa araw na ito, sa aming kasiyahan, sa paglalaro, sa pag-aaral, sa pag-aaral. Amen. Okay.